Good morning po. Ito po tayo dito sa Hebreo chapter 5. Sa patuloy po nating pagbabasa nito, lalong pinapaunawa po sa atin dito na talagang yung pananampalataya natin ay napakahalaga. Chapter 5, Hebreo. Pakikuha na po na yung mga Biblia at tayo po ay dumulog muli sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos Ama. Alam po namin sa mga oras na ito, lagi ka pong nakamasid sa amin. Kaya naman po kami nagpapasalamat sa iyo at sa salitang ito na tinuturuan niyo po kami. Ang aming buhay ay sinasalig namin sa iyo, Ama. Paunawa niyo po ito sa amin, ang mga salitang ito upang masundan po namin ang kalooban mo. Salamat sa tulong mo, salamat sa pag-ibig mo sa aming lahat. Salamat sa mga salita mong ito, O Diyos, na nagpapalakas sa amin at tumutulong sa amin na makalakad sa iyong kalooban. Purihin ka aming Ama, salamat sa Madalang Espiritu, sa ngalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. So, ito pong chapter 5, durug-durug tong ito dito sa magmula doon sa binasa po natin sa chapter 3, na tungkol doon si Jesus ay higit kay Moses. So, chapter 4 at ito nga sa chapter 5. Ang sabi po dito, verse 1, ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. So, iyan po yung mga katungkulan doon sa Old Testament sa panahon ni Aaron, di ba? Yung mga tinatawag na mga punong pari na sila nga ang nagdadala ng mga handog sa dakong kabanal-banalan na yung mga dugo ng hayop. Pero sa Panginoon ng Panginoong Hesus, dito po pinapaunawa dito na ang Panginoong Hesus ang naghandog ng kanyang sarili. Kaya nga tinawag dyan na ang Panginoong Hesus ay tinawag na nagisiyang pinakapunong pari. So, sabi dito po, pinili siya dito sa inuog na ito po sa Old Testament na ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa tao at inilagay sa ganong tungkulin. Sabi diyan, upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad niya. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. So ito yung pinapaunawa na itong mga punong pari noon, sila man din po ay naglilinis ng kanilang sarili. Although sila ang nagdadala ng handog sa templo upang mag-alay ng mga dugo ng hayop para sa ikakapatawad ng mga kasalanan, itong mga pinakapunong paring ito, sila man din po ay naglilinis ng kanilang sarili. Naglilinis din sila ng kanilang sarili bago maghandog. Sabi diyan, verse 4, ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaring makuha ninuman sa kanyang sariling kagustuhan dahil napakalinaw po, ang Diyos ang pumipili. Katulad ng pagpili ng Diyos kay Aaron, ang Diyos ang pumipili. Tandaan po natin ito na ang Diyos ang nag-assign sa kanila nung sa Old Testament kung sino ang magiging punong pari na siyang magdadala ng handog sa templo, at ginagawa ito noon ng palabunutan. Kaya pinapanalangin muna bago ang 1 year, and then kung sino ang mabunot, yun ang nagdadala ng handog. At hindi ito inappoint ng tao. Kaya sabi diyan, ang karangalan ng pinakapunong pari ay hindi maaring makuha ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron.
Gayon din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Kasi si Melchizedek po, hindi po natala kung saan siya nagmula at hindi rin natala kung kailan siya nagtapos. Wala pong tulad ng sabi dito, paring magpakailanman, na kung saan ito'y tinutukoy kay Melchizedek na inuugnay ito sa Panginoong Hesus. Verse 7, noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nananalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Ito po para hindi tayo ma-confuse. Ang Panginoong Hesus bumaba sa lupa bilang tao. Nagkatawang tao. Katulad ng sinabi, kahit na siya ay Diyos, ay hinubad niya ang pagiging makadiyos upang siya ay maging tao tulad natin na may dugo at laman, upang siya po ang maialay. Hindi yung dugo ng hayop, kundi mismong sarili niyang dugo, kasi ang bawat kasalanan ay kailangang mabayaran ito. At sa pamamagitan ng dugo. Kaya ang Panginoong Hesus sa panahon ng Panginoong Hesus, hindi na hayop na tulad ng inaalay ng mga punong pari mula kila Aaron, kundi si Kristo mismo ang inalay. Kasi kung makikita po natin sa mga unang tipan, ang pag-aalay o paglilinis ng mga kasalanan ay taon-taon, every year. Kaya pagkatapos na makagawa ng kasalanan, babalik na naman sa kasalanan, kasi alam nila na mag-aalay na naman sila after 1 year para ipapatawad. So paulit-ulit kaya ang tao pabalik-balik sa pagkakasala. Pero sa panahon ng Panginoong Hesus, isahang beses lamang tayo binayaran at iyon ay sapat na. Kaya nga, sino mang nakipag-isa kay Kristo ay hindi na yung dating buhay kundi binago. Kaya yun pagpapaunawa sa atin, sino mang nakipag-isa kay Kristo, dapat kang magpakabanal dahil minsanan kang binago. Hindi na yung dating mga pagkatao dapat ang umiral, kundi yung bagong-bagong buhay na kung saan dapat itong pagtuturo sa atin na manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito ang nagpapabanal sa atin. Dahil ang salita ng Diyos, puro ito pag-uutos kung paano sundin ang kalooban ng Diyos, na yan ang sinampol ng Panginoong Hesus. Kaya tinawag siyang pinakapanganay sa ating lahat. Tinawag siyang anak ng Diyos. At tayo naman, sa mga nakipag-isa sa Kanya, tinawag at inari tayong mga anak ng Diyos. Ayan, kaya malinaw sa atin na kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, dahil para siya ay maialay upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Kaya sabi dyan, dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, na natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya'y maging ganap, siya ay naging sanhi upang magkamit na walang hanggan ng kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa Kanya. Kasi yan sa pakikipag-isa po natin. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Yan yun. Tagapamagitan. Ang ibig sabihin po, na magitan ang Panginoong Hesus sa tao at sa Diyos. Siya po ang mediator. Siya ang nagdala. Kaya tayo nakalapit sa Ama. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, dahil siya lamang po ang karapat-dapat na may alay na walang kasalanan. Kaya doon sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, doon tayo na ituring din na anak ng Diyos. Ang sunod, babala sa pagtalikod. Ito na po yung mga warning sa mga Christians, sa mga believers na hindi naunawaan kung ano ang tunay na binago, isang ipinanganak na muli, isang
taong wala ang dating pagkatao, ito po'y babala, ano? Kasi ang Hebreo nga, pinaunawa to sa atin na ito, ang mensahe nito sa unang part nito, ay mga babala sa mga nanganganib na tumalikod sa pananampalataya dahil sa mga pag-uusig at mga pagsubok, ano? So ito po, babala, sabi dyan, babala laban sa pagtalikod. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ng inyong umunawa. Sabi diyan, dapat sanay mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ito po ay pinapaunawa sa mga Kristiyanong ang tagal-tagal nang naririnig ang salita ng Diyos, ang tagal-tagal nang nasa simbahan pero hindi nag-grow. Yan ang ibig sabihin po dito. Palaging nasa simbahan, nagsisimba pero hindi sinusunod ang kanyang napapakinggan. Kaya parang laging baby Christian. Ano? Baby Christian. Ang ibig sabihin ng bata, yun nga, halimbawa gatas na dapat sana karne na ang iyong kinakain, kundi lagi pang papaalalahanan, lagi pang pagsasabihan, kasi ang salita ng Diyos hindi isinasabuhay. Ayan. Kaya sabi dito, kaya babala sa pagtalikod, ano? Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aral. Ang tinutukoy dito, panimulang aralin, hindi nag-grow doon sa mature na pagiging Kristiyano, kasi lagi na lang ulit-ulit, si Kristo namatay, pinatawad ang iyong kasalanan, sabi dito na Apostol Paulo, dumiretso na kayo. Ang aral dito patungkol sa pahayag po ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Dapat naiintindihan ito lang lahat kung ano ang tinutukoy ng pahayag. Pero dahil sa hindi nga inuunawa, lagi na lang baby. Paulit-ulit na lang doon sa mga panimulang aralin. Dahil hindi sinasabuhay ang natututunan. Kaya lagi na lang i-remind, oy bawal yan, o wag mong gawin yan, o ganito ha. Parang bata. Spiritually. Maging mature po tayo. Yan ang itinutukoy sa atin. Kaya kailangan namang pinag-aaralan natin. Kailangan po natin itong isabuhay. Ano? Dapat sana'y siya'y tagapagturo. Dapat sana'y mga tagapagturo na subalit hanggang ngayon, kailangan pang turuan ng mga panimulang aralin. Yung tinutukoy, beginner, panimulang aralin. Mga beginner, mga kinder, kumbaga. Ayan. Panimulang aralin ng salita ng Diyos, dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. Ayan. Yan yung matatampuhin. Kapag ikinurek mo, nagagalit na. Kapag ikinurek mo, ay hindi na ako magsisimba. Yan po yung mga baby. Masyadong mga sensitive. Pero tinuturuan tayo ng salita ng Diyos, maging mature tayo. Ang marunong mag-isip. Ano po? Kaya iyan, At sabi dito sa verse 13, ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at walang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Alam mo yun yung walang, bata nga alam mo yung bata, bitawan mo ang bata, pati dumi kakainin yan. Yan yung hinaling tulad sa mga taong hindi nagmamature, alam ng mali, patuloy ginagawa. Yan. Verse 14, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kita niyo po ang diferensya. Yung sanggol daw, gatas pa ang kinakain. Parang, imagine niyo po yung bata, yung sanggol, na hindi, bitawan mo yun kahit yan, walang direksyon ang buhay niyan. Pag binitawan mo ang bata, walang direksyon yan. Hindi alam kung kahit paapoy hahawakan, kahit dumi kakainin. Yan ang itinuturo dito sa mga spiritual
mga Kristiyanong hindi nag-grow. Tagal-tagal na sa church, kailangan pang i-remind, kailangan pang paalalahanan kung ano ang mali, kailangan pang ipaalala kung ano ang dapat na tama. Yan po yung mga baby, dahil nga hindi inuunawa ang napapakinggan. Lagi lang sa beginner. Yun, Kristiyano ka, ha? Kailangan pa laging paalalahanan, pero sa mga mature Christian, sabi dyan, ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, at dahil sa pagsasanay, kumbaga sa isinasanay mo ang Word of God, dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Kaya habang nagmamature Christian po, lumalayo ka doon sa mga kasalanan, lumalayo ka na sa alam mong mali, kasi alam mo na ang kasalanan ay magdudulot yan sa'yo ng kapahamakan. Ang kasalanan magdudulot yan sa'yo ng parusa. Kaya nagkukusa ka ng lumalayo kahit na walang nakakakita sa'yo dahil alam mong mali, talagang umiiwas ka. Hindi yung baby na kailangan pang akayin, oy mali dyan brad, mali yan sis. Diba? Yan yung mga baby gatas, sabi dyan, gatas ang kinakain. But tinuturuan po tayo dito ng nitong Hebreo, talagang maging mature tayo. Puro ito babala. Mga babala na wag tayong pa kuya-kuya-kuy. Abasa, kung tagal-tagal mo na sa simbahan, dapat nag-grow ka na. Isa buhay mo ang alam nyo po, tayo mismong mga sarili natin, tayo makaka-observe sa sarili natin kung nag-grow tayo o hindi. May nababago ba sa'yo? Tanungin po natin ninyo, individually tayo. Tanungin ninyo ang mga sarili-sarili ninyo, may nabago ba? O paulit-ulit ka sa beginner? Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, katulad ng sinabi po kahapon, dito sa chapter 4, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak, na sa magkabilaan may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. So yung mga mature na Christian, alam na alam na ang mali at masama, kaya alam nila na pagpatuloy silang gumawa ng masama, babalik yun sa kanyang buhay. It's either nandito pa sa lupa, magiging miserable ang buhay ng isang tao, dahil ang kasalanan laging may consequence. Nagiging miserable po ang tao kapag nananatili sa kasalanan. At hindi lamang po yun, may dulo pa nito. Pagdating sa buhay na walang hanggan, pagdating sa paghuhukom, ibig kong sabihin, pagdadating sa paghuhukom, tulad ng sinabi dyan, magsusulit ang bawat isa. Sabi dyan, ang lahat ay hayag at lantad sa Diyos. Sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating sarili. So kung alam ng isang Kristiyano ang ganitong bagay, lalayo talaga siya sa kasalanan. Kaya dito natin makikita, pagsusuri po sa ating sarili. Ano ba ang buhay natin? Nagiging miserable ba ang buhay natin? Dahil sa mga ginagawa nating kalukuhan, sa ginagawa nating kasamaan, bumabalik po yan sa sariling pagkatao. Ano man ang ginagawa mo, aanihin mo. Yan yung tulot sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nung nabasa natin ang salitang ito, nagkusa tayong magsupil ng individual na buhay. Dahil sa ating ginagawa tayo ang aani. Gumawa ka ng mabuti, aanihin mo ang gantimpala ng Diyos sa ginagawa mong kabutihan. Gumawa ka ng masama, magiging miserable din naman ang buhay mo, bunga ng iyong ginawa.
Kaya tinuturuan tayo dito, maging mature kayo, maging mature tayong lahat. Unawain ang pagtuturo ng Diyos dahil ginaguide tayo ng salita ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos na nagdudulot sa atin ng kapayapaan, nagdudulot sa atin ng pag-asa, nagdudulot ito ng kagaanan, nagdudulot ng kapayapaan at dulot na buhay na walang hanggan. Compared sa mga patuloy ng paggawa ng kasalanan, maging dito pa sa lupa, miserable ang nagiging buhay. Kaya salamat sa Diyos na inaabot tayo ng Word of God dahil hindi kalooban ng Diyos na maging miserable po ang ating buhay. Ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo ginawa ng Diyos upang bagsakan ng puot. Pero dahil sa katigasan ng mga tao, ang ulo, ayaw sumunod sa salita ng Diyos, sila ang pumipili ng kanilang kapahamakan. But then, ganito po, pinapaunawa sa atin ng Word of God, sumunod tayo sa Diyos, sundin natin ang aral, manatili tayo sa salita, hindi natin mapapabanal ang ating sarili apart from the Word, na kaya tinuturuan tayo dito, manatili tayo sa salita ng Diyos. Dahil ito ang nagpapabanal sa atin, ito ang nagbibigay guidance kung paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ito rin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pananampalataya, napakaano po ng Word of God dahil sa pagbibigay ng kaunawaan sa atin ng Holy Spirit, maintindihan ito, nagagawa natin ang kalooban ng Diyos hindi sa ating kalakasan but because of God na tumutulong sa atin na ma-overcome or talagang mabago ang ating mga buhay. Kaya ayan, huwag tayong maging baby. Suriin ninyo ang mga sarili. Baby ka pa ba? Hanggang ngayon ba? Kailangan ka pang paalalahanan na mali yan? Ang totoong mature, alam po ang mali at tama. So, yan, katulad ng ginawa namin ng bago-bago dito, ay magsuri tayo ng ating mga sarili. I-check up natin lagi. May nababago na ba sa iyong buhay? Kasi ang tunay na relihiyon, tulad ng sabi dito, ay nagpapabanal. Binabago nito ang buhay. Kilala natin kung sino tayo noon, mga kapatid. Alam natin ang mga individual life natin na tayo ay mga makasalanan, hindi naging kalugod-lugod sa Diyos ang ating mga ginagawa. Pero noong nagbasa at tinanggap natin si Kristo sa ating buhay bilang tagapagligtas, unti-unting nababago at tuluyang nakaahon tayo sa mga bagay na umalipin sa atin dito sa sanlibutan na nagkukos ng pagkakasala natin sa Diyos. Kaya ito, pagre-remind sa atin, unawain natin ang binabasa, i-apply natin ito, pananampalatayang may mga kalakip na gawa. Wag lang yung uupo ka lang dyan sa church, hintayin lang matapos ang service, tapos pagkatapos ng service uwi na wala man lang naintindihan. Hello mga kapatid, huwag niyong sayangin ang oras na 2 oras kayo dyan na upo and then uuwi kayo empty-handed. Walang nabago. And then balik naman sa dating na linggo, ganun uli, walang nababago. Ang tunay na pagsamba sa Diyos may nababago po sa buhay. Kaya ito napakaganda na tayong lahat ay nagsi-self-check. Suriin natin ang ating mga sarili. Sabi nga ng salita ng Diyos, suriin nga ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ba'y namumuhay sa pananampalataya o namumuhay kayo sa laman. Ibig sabihin, sa dating buhay. But I believe na habang nananatili tayo dito sa Word of God at taos puso tayong gustong makasunod sa Diyos, binabago at tayo unang makakakita niyan sa ating mga personal na buhay dahil kilala natin ang ating mga sarili, makikita natin na talagang may pagbabago. Binabago tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. At yan, ang laging pagpapaalala sa atin, katulad ng sinabi kahapon, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad ng kayo'y maghimagsik sa Diyos. Amen? So, ayan. Purihin po ang Diyos at salamat sa kanyang mga salitang ito po. Let's pray. Hallelujah. Father God, thank you so much po, Lord, sa reminder niyo po sa amin, Holy Spirit. Thank you so much. At pinatpalangin po namin ang mga nandyan sa Paco, sa Nueva Ecija, sa Labo, Camarines Norte, at sa Barangay Salvacion, at sa mga nakikinig po ng salitang ito, Ama. Salamat na ikaw nagpapaunawa sa amin na talagang dapat kaming maging mature as a Christian habang pinapakinggan namin ang iyong
iyong salita, lalo kaming nag-grow at nauunawaan namin kung anong kalooban mo na siyang nagdudulot ng kabanalan sa amin, umaalalay sa amin na kami mapabanal hanggang sa mga huling araw at sa maging sa pagbabalik mo, Panginoon. Salamat po, Ama Yahweh, pinupuri ka namin ang lahat ng ito. Thank you, Holy Spirit, Ama, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So God bless at yan lamang po. Magbasa, lagi naming nire-remind, magbasa kayo, basa tayo chapter by chapter ng salita ng Diyos dahil ito po ang ating kalakasan. Amen. Bye. God bless.